Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, wala pa naman nangyari, nagsisimula pa lang. Ito po ang pag-uusapan natin, ICC prosecutor na si Karim Khan at lahat po ng mga judge ng ICC, sinintensyahan. Sila po ang sinintensyahan ng Russian court. Tignan nyo isusuko nyo ba yung mga ICC na yan? Isinintensyahan po sila ng 3 to 15 years ng pagkakabilanggo. Pag-uusapan din po natin, ito po, yung si BP Sara po ay nagpapasalamat kahit anong paninira sa kanya, no? Yung atake po sa kanya, walang katapusan, ay nariyan pa rin daw yung taong bayan. Ito po yung totoong taong bayan, no? Yung nakasuporta kay BP Sara. Kasi wala pong puknat yung paninira kay BP Sara. Kaya sabi niya po, maraming salamat sa atin dahil hindi tayo tumitigil sa kasusuporta sa kanya. Yan po mga pag-usapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Yung mga balitang annex. Ito po, kung ano-ano na lang, kung ano na lang po mauna, para hindi tayo nalilito. Ito po, bumabanat po si Shelo Magno. Ask ko lang mga DDS. Ito, tanong si Shelo Magno. Ask ko lang mga DDS, bakit di nyo kinukulit yung mga brilliant nyong friends at abogado na mag-file ng cases pati impeachment kay BBM using Saldicos testimony? Ayan po, just asking. Hashtag just asking. Okay, bakit daw hindi natin kinukulit yung mga brilliant nating mga kaibigan at saka mga abogado natin na mag-file ng cases? Kasi si Shelo Magno, inaatake natin siya ngayon. Inaatake po sila sa kaipokritohan po nitong babae na to, no? Bakit po ipokrito? Una, nagpakita sila na sangkatutak na papel. Totoo yan, lahat yan, lahat yan, ebidensya nyo. Ikalawa, ipokrito kasi anti-corruption daw sila. Nananawagan sila ng accountability. Pero yung mga involved dito sa pinakamalaking nakawan, hindi po nila dinimanda. Wag na si BBM kasi alam naman natin ang presidente po. Sagutin na natin. Bakit hindi namin kinukumbinsi yung mga powerful friends daw natin at saka mga abogado? Una, wala po akong powerful friends. Isa lang po yung tingin kong powerful na kakilala ko at kakilala ko Walang iba kundi si Pastor Quebuloy. Nakakulong pa ngayon, di ba? Powerful dahil sa connection niya kay sa taas. Hindi po dahil powerful dito siya sa lupa. Ang point lang namin, Shelo Magno, matatalino kasi kami. Alam namin na ang Pangulo ng Pilipinas, si BBM, ay immune sa kaso. Bakit naman namin papakasuhan yung isang tao na immune sa kaso? Di ba? Ngayon, sa usapin na bakit hindi natin kinukumbinsi yung mga kaibigan natin, kung may kaibigan tayong abogado, bakit daw ayaw natin kumbinsihin na impeachment na lang? So napatunayan na ngayon natin na hindi po pwedeng kasuhan ng presidente. Alam po namin yan, Miss Shelo Magno, alam namin na hindi pwedeng kasuhan ng presidente, kaya hindi po kami mag-aangas-angas na papakasuhan. Bobo lang po yung sinasabi niyong magkakaso sa presidente.
impeachment lang po ang pwedeng ikaso sa presidente ng Pilipinas. Hindi po siya may immunity siya sa mga kaso. O, ang tanong, bakit hindi nyo kasuhan ng impeachment? Natutuwa po kami kung meron pong magsasampa ng impeachment, pero wala po, alam po namin na wala kaming numero sa mga congressman. Dahil katulad mo, Shelo Magno, karamihan ng congressman, supporter din ni BBM. Kaya matatalino talaga kami. Hindi po kami nag-aaksaya ng panahon sa mga walang katuturan. Natutuwa kami kung magsasampa si Kiko Barsaga. Matutuwa kami kung may magsasampa dyan si Libiste o kung sino pa man na pwedeng maasahan. Pero hindi kami umaasa na makakakuha ng pirma. Dahil practical kaming mga tao eh. Hindi kami nag-aaksaya ng oras sa walang katuturan. Back to you muna tayo, Shelo Magno. Gaano kayo ka-ipokrita, lalo ka na? Gaano ka ka-ipokrita na kaya mo sinasampahan ng kasong plunder si BP Sara dahil gusto mong makulong siya sa plunder, ha? Samantalang yung mga totoong magnanakaw na alam na po ng mga tao na magnanakaw dahil pati si BBM, ha, na sinusuportahan mo, alam siya rin po naglalantad sa sarili niyang gobyerno ay maraming magnanakaw. Bakit hindi mo kasuhan ang mga katulad ni Martin, ang mga katulad ni Saldico, si Bonoan na DPWH chief, si Pangandaman na DBM, yung mga pwedeng kasuhan, bakit hindi mo kasuhan? Bakit ang gusto nyong kasuhan si BP Sara? Di ba? Ipokrita ka kasi. Yun lang yun. Sagot dyan, hindi kami bobo. At ikalawa, ipokrita ka kasi kaya anti-Duterte lang talaga kayo. Nagrally-rally pa kayo na kunwari anti-corruption. Ito po yung sinabi ni Sasot. Issue. Makinig ka, Shelo Magno. Issue. Billions of flood control. PhilHealth mess. Drug addict president. All pointing to BBM. Ito ang Sasrogando Sasot. Issue. Billions of flood control. PhilHealth mess. Drug addict ang president. All pointing to BBM. Kakamping solution. Sue Sara Duterte. Di po ba? Ito po yung problema natin. Bilyon-bilyon, daang-bilyon, trilyon na piso naubos po sa Kapa-flood control. Wala pong malaking project. Kaya nga nakikilegacy lang sa Bukana Bridge. Walang sariling malalaking proyekto pero mas malaki ang ginagastos. Mas malaki po ang pinondo. Mas malaki ang pondo, mas malaki ang inutang. Mas malaki inutang, bakit wala tayong makitang proyekto? Dahil lahat dinala sa flood control. Bakit flood control ba dun? Kasi madaling magnakaw. Ayun naman po dito kay sa SMNI. Quote card ni Attorney Rowena Guanzon. This is already a demolition job 2. Kasi 2.0. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. It's because Sara Duterte is really the woman to beat. Yan po ayon kay Rowena Guanzon na isang kakamping. At dito talaga tuwan-tuwa ako kasi dating dating Supreme Court Justice. Ang ganda po ng sinabi. Si former Supreme Court Associate Justice Attorney Noel Tiam. Sabi niya po, tungkol po sa pagbanat kay BP Sara, if they're throwing everything at Sara Duterte, it's because she's the one they're afraid they can't control.
Sara is being targeted because she threatens the power structure that thrives on corruption, incompetence, and impunity. Ang ganda po ng sinabi. Kaya po nila tinatarget si BP Sara dahil hindi nila kayang kontrolin. Kaya po nila tinatarget na siraan si BP Sara dahil itong mga tao na to na naninira kay BP Sara ay nabubuhay sa estruktura ng korupsyon. No? Sila po yung nakikinabang sa korupsyon. Yung mga naninira po kay BP Sara. Nakikinabang sa korupsyon, sa incompetence, at sa impunity. Grabe po ngayon. Alam niyo po, sino yung sa DTI? Antindi po nung DTI ni Roque. Di ba yun si Roque? Na mukhang ngagba rin. Alam niyo po, binanatan siya sa 500 Noche Buena, di ba? Ang reaksyon po ng palasyo, kung sa normal po mag-isip ng mga tao, sa normal po na leader, putya palpa ka Brad hindi pala Brad. Sis, palpa ka sis Bakit mo naman sinabi 500? Binabanatan tuloy tayo. Sa normal pong gobyerno, pwede pang tanggalin yan dahil sa nakakasirang pronouncement Pero sa hindi po normal na gobyerno, tuwan-tuwa. Ayos ka sis Ang galing ng ginawa mo, ang daming nagalit. Appeal tayo, appeal. Sige, meron dun. May pulburon dun. Magbaon ka ng pulburon. Yung pulburon, masarap ang pulburon. Yung engbitin. Sige, magbaon ka ng pulburon dagdagan mo na ng hopya. Hindi po normal yun. Kaya, na-encourage ngayon to si DTI. Ang sumunod niya po sinabi, 1,000 pesos kayang bumuhay sa isang linggo sa isang pamilya. Nagwala na naman ang tao. Paano magagawa yan? Galit na naman. Ang galing mo talaga sis, apir ulit. May pulburon ulit dun. Imbis po na nagagalit sila dahil sa kapalpakan ng mga pronouncement, nagdidiwang po yung mga taga-Malacanang. Alam niyo po, hindi na po naglilingkod tong mga tao. Itong mga tao na to, hindi na po naglilingkod sa mamamayan. Nang aasar na lang po. Kaya kita nyo, kahit asar na asar yung mga tao, nariyan pa rin si Anticler. Mas naaasar yung mga tao, mas tuwan-tuwa sila. 500 Noche Buena, ilan po? Siguro 90% ng mamamayan nagalit. Dahil niloloko nyo na yung mga tao, inuuto nyo yung mga tao, niloloko ninyo. Tapos sinundan pa ng 1,000 a week, kayang bumuhay. Galit na naman ang mga tao. Alam nyo po, mas lalo nilang ginagalit, parang si Anticler, mas lalong ginagalit yung mga tao, natutuwa yung taga-palasyo. Hindi na po mga normal yung mga utak Tapos, eto ang latest. 50 pesos allowance ng isang college student. 50 pesos ba dong? Palamig na lang mabibili nun. 50 pesos. Pwede naman ba dong kung magtitipid lang, banana kayo, 20 lang 10 pisong palamig, 30 lang yun. Tama po kayo. Pero 50 pesos isang linggo? Ang galing mo sis! Appear tayo dyan! College student, 50 pesos isang linggo? Kahit ako college, hindi. Wala talaga. Talagang 50 pesos po isang linggo. Ng college student.
Marunong ka pa, may nalalaman ka pang bulilyaso. Apertisis, kuha ka ng pulburon. Antindi po. Parang mas lalo nilang inaasar yung tao, mas gustong-gusto ng mga taga-palasyo. Hindi na po sila naglilingkod, pinagtitripan na lang po tayo. Mas gusto po nila yan eh. Mas nagagalit yung mga tao, mas natutuwa po sila kasi nagagalit tayo sa sinasabi ng DTI, nawawala yung galit sa tunay na issue. Yun ang akala nyo. Okay, pag-usapan na po natin yung iba pang balita. Ito po, lumabas na po ngayon o kahapon. Ito po, no? Yung ICC po na prosecutor, ito po si Karim Khan, at yung iba pang judges ng ICC ay sinintensyahan po ng Russian judges. Sinintensyahan po ng 15 taon na pagkakakulong. Ang kasalanan po nila, ito po ang kasalanan nitong mga judges na to, at saka ng prosecutor. Ang kasalanan po nila, naglabas sila ng warrant of arrest kay Vladimir Putin. Antindi po, no? Ganun po protektahan ng mga ibang bansa yung kanilang mamamayan. May warrant of arrest kayo kay Putin? Kaso yan. Alam nyo ba na bawal mong kasuhan basta-basta ang mga mamamayan ng Russia? Pwede ka nilang kasuhan. Kinasuhan po ng gobyerno ng Russia itong ICC dahil sa paglalabas nila ng warrant of arrest kay President Putin. Ngayon, huhulihin po itong mga ICC judges. Tanong po, matagal na po may warrant of arrest yan, yung ICC prosecutor. Kung Pilipino po yan, matagal na po nilang binigay sa Russia yan. Pero dahil hindi po Pilipino, si Karim Khan, protektado po siya ng kanyang bansa. UK po yan, taga-UK. Sa tingin nyo ba, papayag yung UK na mabilanggo si Karim Khan sa Russia? Malamang hindi. Kasi, nila yan, citizen nila yan. Sentensyado na. Tayo, wala pang warrant of arrest, hinahunting na si Bato ng ating DILG. Ganon po tayo kasubservient. Ganon po tayo kaalipin. Yung utak po natin na alipin tayo ng ICC, yan po. Ganyan po ang ating DILG mag-isip. Wala pang warrant of arrest. Bakit hinahunting na? Kasi sabi ni Utol may warrant of arrest na Kahit po walang legal basis. Bakit mo hahantingin yung isang senador? DILG, bakit nyo hahantingin? Wala po tayong batas na pwedeng, sa Russia po kasi batas nila yan Pag mali ka ng sampa ng kaso, kakasuhan ka. Kinasuhan po nila yung ICC prosecutor at saka yung mga judges na nagbigay po ng kautusan na ipaaresto si Vladimir Putin. Hindi lang po nila pinoprotektahan si Vladimir Putin, kinasuhan pa nila yung gustong dumakip kay Vladimir Putin. Ngayon, alam niyo po, marami pong operatives ang Russia. 'Di ba? Alam natin yung Amerika, meron CIA. Yung Russia po, may KGB. Ewan ko lang kung KGB pa rin tawag kasi USSR, yan yung tawag nila Yung dating Russia, 'di ba? Yung USSR noon, yung panahon na komunista pa sila. Yung USSR, merong KGB.
Hindi natin alam kung anong tawag ngayon sa KGB nila. Pero meron din sila niyan. Sana dukutin na kayong lahat, kayong mga taga-ICC kayo para maranasan nyo. Sentensyado na po yan, ha? Yung sinasabi po ng mga Pilipino na magagaling, na bakit nagtatago si Bato? Si Bato, bakit hindi harapin? Si Bato po ipapakulong na, hindi pa po nasisimulan yung katulad si Tatay Digong, wala pa pong ano yan, pinaparusahan na. Nakakulong na si Tatay Digong, hindi pa nasisimulan yung trial. Ito po, trinayal na, in absentia. Kasi hindi nila nakuha, hindi nila nahuli. Kaya, trinayal na nila tong mga judges ng ICC at dadakipin lang po yan ng Russia. Pag dinakip po yan ng Russia, ikukulong po yan. O ngayon, sabihin nyo, napakabuti ng ICC, dapat sundin natin. Isa po sa pinakamalaking magbigay ng budget sa ICC, UK. Ano po sabi ng UK ngayon o kahapon? One day ago. Sabi po ng UK, pinag-iisipan ng gobyerno ng pamahalaan ng United Kingdom na wag nang pondohan ng ICC dahil sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Netanyahu ng Israel. Bakit ganun? Bakit nung issue pa lang, hindi pa pinadakip hindi pa nila nadadakip si Netanyahu. Meron pa lang standing warrant of arrest kay Netanyahu. Ano sabi ng UK? Hindi namin kayo pupondohan. Pag hindi nyo inatras yung ICC warrant nyo kay Netanyahu, i-defund namin kayo. Tandaan nyo po, yung ICC, nakabatay po yan. Nakabatay po yung ICC sa mga pondo na galing sa donasyon ng mga bansa na miyembro. See? Alam po kasi ng mga mayayamang bansa kung paano nila protektahan. Kung winawaran to pares ang katulad ni Netanyahu, gano'n na lang iwaran to pares din yung kanilang Prime Minister. Tignan nyo si Donald Trump. Prenis yung asset ng ICC. Bakit? Iniimbestigahan yung mga Amerikano. Hindi pa siya. Si Donald Trump po ngayon, nagkukondak ng war on drugs. Hindi po yan sinasampahan ng warrant of arrest ng ICC. Kasi iniimbestigahan pa lang nila yung Amerikano, prenis na yung kanilang mga asset Iniimbestigahan pa lang yung mga Amerikano, bawal na sila mag-travel Kaya ito po, sinintensyahan to, pag kayo dumayo sa mga bansa na kaalyado ng Russia, nagkamali kayo ng napuntahang bansa, kulong kayo sa Russia. Ngayon, lumabas po yung mga Pilipino na nagsasabi na harapin ni Bato yung ICC. Yung ICC nga, may warrant of arrest sila, hindi nila inaharap Yung ICC, okay lang sa kanilang i-ignore yung warrant of arrest ng ibang bansa. Hindi nila sinusurrender yung kanilang mga prosecutor. Tayo, wala pang warrant of arrest si Bato. Opisyal na warrant of arrest, wala pa. Hinahunting na ng DILG. Bakit niya hinahunting? Kasi remulya siya Yung kuya niya nagsabi may warrant of arrest. Kahit wala silang hawak, hahuntingin namin yan. Sabi ng kapatid ko Tapos yung pinagmamalaking yung ICC, nagtatago sa warrant of arrest ng Russia. Bakit hindi rin nila harapin sa Russia yung kaso nila? Hindi na lang po simpleng nagtatago. Pugante. Pugante na po.
Nagtatago na po siya nagtatago na po siya sa batas ng Russia. Nagpasya na po yung Russia eh. Guilty ang mga ICC. Yan ang kinikilala natin. Tayo na lang po kumikilala dyan. Mga mahihirap na bansa. Mga uto-utong bansa katulad ng Pilipinas. Mga bansang hindi maipagmalaki ang sarili. Dahil sulod ng sulod. Mga bansang ang tanging achievement sa APEC ay nakamayan si Xi Jinping. Kaya sabi nga natin, alam nyo, matatapos din yan eh. Maaring hindi ngayon, tiyagaan lang po yan. Pero darating din ang araw. O eto pa po, ang pinakabayaran ngayon na si Cielo Magno. Alam mo, Cielo Magno, di ka ba nahihiya sa pinaggagawa nyo? Napaka-ipokrita mo. Professor ka pa naman ng UP. Alam ng lahat ng tao na laganap ang nakawan. Maski presidente ng Pilipinas, umaamin, laganap ang mga magnanakaw sa sarili niyang gobyerno. Pero ang target ninyo si Sara Duterte. Eto sagot niya. Tina-target lang daw si Sara at mga Duterte ever since. Excuse me. Hindi pa sila napapanagot ever since. That's our point. Tina-target ninyo, wala naman kayong maibintang na kaso. Kahit tong plunder, ano sabi nyo? Dapat buksan ni BP Sara para mapatunayan namin. Tignan nyo po yung mga dialogue nila. Para mapatunayan namin na nagnakaw si BP Sara, i-open niya ang kanyang bank account. Ibig nyo sabihin, wala kayong ebidensya? Nagsampa kayo ng reklamo? Kung talagang walang tinatago, kung walang tinatago si BP Sara, i-open niya ang kanyang bank account. Lumang tugtugin na yan, mga brad. Ito po sabi, si Cielo Magno pa rin. Talagang ano siya ngayon eh. Ang laki siguro, no? Magkano, Cielo Magno? Bakit daw ilalagay sa bangko ang mga kinurakot? Yan. Simple lang naman, sabi ni Cielo Magno, simple lang naman. Kung walang tinatago, mag-sign ng bank secrecy waiver. Hindi ba? Pero hindi magawa. Hintayin na lang natin kung anong matutuklasan ng ombudsman. Huwag masyadong defensive. O simple lang din naman ang sagot ko dyan, Cielo Magno. Sabi mo simple lang eh, mag-sign ng bank secrecy waiver. Simple lang naman, di ba? Yung mga logic nyo pang-imburnal eh. Ang ganda mo pa naman. May karas pa naman sana ako sa'yo. Ang ganda niya talaga eh, di ba? Sa edad niya, cutie-cutie talaga yan. Okay. Ito lang din ang masasabi ko. Simplihan lang din natin. Sabi mo, simple lang naman. Mag-sign ng, ng bank secrecy waiver. I-waiver niya yung bank secrecy. Simple lang din ang sagot ko. Nagdala kayo ng isang truck na papel sa ombudsman. Wala pala kayong ebidensya? Simple lang yan. Walang ebidensya, wala kayong kaso. Ang ginagawa ninyo, kinukutsaba ninyo yung ombudsman, sasabihin nyo sa ombudsman, Ombudsman, itigil mo muna yung mga ginagawa mo sa iba. Ito, importante to. Dahil wala kaming ebidensya, ihanap mo kami ng ebidensya. Utusan mo yung bangko na buksan yung bangko ni BP Sara. Ganyan din yung mga pakananin nyo sa SALN eh. Di ba? Noon ha? Issue nyo yung SALN nun, di ba? Ano sabi nyo sa SALN? Kung walang tinatago, bakit ayaw ilabas ang SALN? Ngayon po, utos ng ombudsman, ilabas ang mga SALN. May nakita po ba kayo sa mga SALN?
Kaya po, kaya po, hindi pinapakita yung yaman sa inyo dahil yaman nila yun. Hindi mo yaman. Wala ka naman palang ebidensya eh. Kaya sila nagsasampa ng kaso para pabuksan yung bangko ni BP Sara. Pag nabuksan na, maghanap sila dun, yun na yung ikakaso nila. Yun daw yung plunder. Di ba dati pa, sinabi nyo na yan? Dati pa sabi nyo, SALN, buksan ng SALN, SALN, SALN. SALN kayo ng SALN. Bakit nyo ba pakikialaman kung mayaman sila? Pag mayaman, may kaso? Samantalang itong mga nilalantad ni Saldico, dinalhan ng mali-malitang pera, dehin bokiki ka. Sara Duterte, wala kang mapatunayan, wala nagsabi na may maleta, wala nagsabi na may porsyento. Yung mga tinutukoy na may porsyento, 25%, 30%, hindi mo kinasuhan. Bakit? Ang threaten sila. Ayon nga sa dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiam, kaya nila inaatake si BP Sara. Ito ang ganda, di ba? Sara is being targeted because she threatens the power structure that thrive on corruption, incompetence, and impunity. Na pinoprotektahan ni Shelo Magno. Kaya hindi niya inaatake yung gobyerno dahil protector siya. Bakit po? Ito ang tanong no? Bakit hindi na si Trillanes yung nagsasalita niyan? Wala nang naniniwala kay Trillanes. Dapat si Trillanes yan di ba? Sige Magno na. Tsaka yung paring adik. Adik! Ngayon, alam mo Father Adik, kaya kami ngayon, natutuwa kami na war on drugs si Tatay Digong. Para sana mawala na yung mga katulad mo sa lipunan. Salot ka. Pero hindi po lahat ng pari. May pari po doon. Si Father Ubod. Ubod ba yun? Casio? Ng taga Cebu. Malinaw po. Kasi hindi adik Meron pong matinong pari naman. Kahit papano. Ito po. Nag-bycam po kahapon. For the first time, live ang bycam. Ano po ba ang problema? Kaninong budget po ang malaking problema? Pinakamalaking problema natin sa budget? DPWH. Nagkataon po na lahat ng papeles kompleto para mapag-aralan na kahit hindi pa matatalakay. Father Siano Ubod, yan, mabuhay mga katulad mong pare, sana dumami pa kayo. Yung mga padring adik, dapat po kaparian. Mag-ano kaya kayo? Hair follicle test kaya kayo sa mga pare. Meron pang pare yung nagpapatawa lang. Antindi, dapat tanggalin sa pagkapari yun Yung ang patawa niya, yung wag na nga. Okay, balik tayo rito. Pinakamalaking usapin po ng budget ng 2026, 2025 at buhat nung umupo si Marcos. Ang pinakamalaki pong problema natin sa budget, DPWH. Lahat po ng papeles nariyan na kahapon. Pwera lang po yung DPWH. Ang galing nyo, hinihilot pa ba? Dinodoktor nyo pa ba para wala makakita? Kasi naka-live di ba? Matakot kayo dahil mamayang 2:00, bubusisiin na yung DPWH budget.
Dito na po tayo sa sinabi ni BP Sara na siya po ay nagpapasalamat dahil sa dami po. Ako, totoo, talagang ano to si BP Sara, yung pasalamat niya talaga. Talagang bukal sa loob. Kasi sa dami po, sa dami po ng paninira kay BP Sara. Talagang nariyan pa rin yung mga tao. Papasalamat talaga eh. Kaya lang nawala yung tinantusan ko. Nasaan na napunta yung BP Sara? Paparinig ko po sa inyo yung tao sa puso na pasasalamat. Alam niyo po si BP Sara lang, ang dami pong siniraan. Alam niyo yung nangunguna sa paninira? Yan pong mga dilawan kakamping. Malakas manira yan eh. Nagna-number 1 si Villar, nahanapan nila. Nasiraan nila si Villar. Laglag. Number 1 na presidential candidate sa lahat ng survey, si Jojo Binay. Nagtinarbaho nila si Jojo Binay. Bagsak. Nanalo si Duterte. Magagaling tong mga to. Ang mga dilawan, hindi marunong magtrabaho pag sila nakaupo. Palpak. Nakita natin yan kay Cory, nakita natin yan kay Noynoy. Palpak. Pero sa paninira, numero 1. Si Lenny, numero 1, ang lakas manira, di ba? Dumadayo pa ng ibang bansa para siraan si Tatay Digong. Kala nyo ba pwedeng gawin ni BP Sara yan? Manira siya sa ibang bansa? Pag uwi niyan, may kaso yan. Mahilig magkaso tong gobyerno na to eh. Hindi niya pa kayang magkaso dito, nagkakaso pa sa ibang bansa. Dahil uto-uto tayo, ang siste lang po dyan, lahat tayo nasaksihan natin kung gaano kagarapal magnakaw sa flood control project ang mga taga-gobyerno. Lahat tayo, as in lahat po tayo. Pero ano po ang ginawa nila? Ang ipakukulong po nila, ang gusto po nilang kasuhan, ang kinasuhan po nila, si BP Sara. Ganyan ang mga dilawan mag-isip. Panay mga ipokrito. Okay. Ano ba yung pinupunto ko? Yung kay BP Sara na tayo. Ang dami mong kuda. Badong, nakalimutan mo na yung... Gusto ko pong iparinig sa inyo. As a politician, kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Yeah. From myself, I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Yes. The trust is The supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako eh, ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. Galing, no? Alam niyo po, Miss Vice President, hindi lang po kayo ang paliwanag po natin matapos kung maitayo ulit. Okay. Alam niyo po, Madam Vice President, kung bakit hindi namin kayo iniiwan. Ano yan eh? Kung kayo po natutuwa na kayo po ay suportado pa rin ng taong bayan,
Kasi wala naman po kaming ibang option eh. Sino po yung option na ino-offer sa amin? Siyempre, ayaw na ng taong bayan sa Marcos administration. Ayaw na ng taong bayan sa mga kamag-anak incorporated ni Marcos. Ayaw na ng taong bayan tong nagaganap ngayon. Pero ang ino-offer naman nila, nag-o-offer po sila ng alternative. Tulfo. Ang alternative po, Madam President, Vice President, mga Tulfo, mga Remulla, itong mga kakamping at dilawan na si Ontiveros at saka si Leni Robredo. Alam niyo po, Madam Vice President, kaya ganun po yung suporta namin sa inyo. Kasi kayo lang talaga yung nakikita namin pag-asa. Duterte lang po yung nakikita namin. Hanggat nariyan po kami, hanggat nariyan po kayo, no? Kayo lang po yung pag-asa namin para magkaroon ng pagbabago. Wala nang iba. Si Ontiveros, yan ang alternative sa mga Marcos. Masahol pa po yan. Ngayon pa lang, wala pa siya sa power eh. Kaya niya na mag-insertion na, kumbaga yan, sabik na sabik po yan. Laway na laway po. Hindi po sa paglilingkod. Wala pong kakayahan niya mga yung maglingkod. Si Leni Robredo, imagine, anong uri ng presidente si Leni Robredo? Ngayon, nagagalit tayo kay Marcos dahil wala nang ginawa kundi sisihin ng mga Duterte. Si Leni Robredo, city pa lang po ang hawak. Mayor pa lang, hindi ko nilalang ang city mayor. Kumpara sa dati niya, na vice president siya ng buong Pilipinas, eto po, mayor po siya ng isang syudad. May problema sa syudad. Sinisi ang dating presidente. Hindi pa yung kasalukuyang presidente ha. Yung dating presidente pa. Na nakakulong na nung naging mayor siya. Imaginein po ninyo. Kung maging presidente po yan, wala pong gagawin yan kung hindi sisihin sa iba. Yung mga kapalpakan niya. Marcos 2.0. BBM 2.0. Imbis na lutasin yung problema sa syudad niya, sinisi yung problema sa dating Pangulo na nakakulong sa ICC. Yan ang alternative nyo. Mga tulpo ang alternative nyo. Yung isa, bendalo. Sometimes, we have to bend the law. Is that right, Mr. Secretary? Ngingisi-ngisi yung Secretary. Yes, sir. Bakit ngingisi-ngisi? Sa kanya galing yun eh. Yung sinabi ni sometimes, yan ang alternative nyo. Nagbibigay ng tip 250K. Yan ang alternative natin. Mas lalo naman yung wow, dagat! Dagat! Wow, dagat! O kaya yung eto po ang mga naipasa kong batas. Panay batas-batas. Mga wembang, mga Aquino na naman, si Bam Aquino na naman. Alam mo, pag nagsalita sila, kala mo nalutas na nila yung problema ng Pilipinas eh. Eto po ang mga batas na pinasa ko. Wala po tayong kakulangan sa batas. Hindi po kayang lutasin ng batas ang problema ng Pilipinas. Ang kinakailangan po natin, katulad mo, Madam Vice President, yung alam ang problema, yung alam kung paanong lutasin ang problema. Madam President, hindi po namin kayo sinusuportahan lamang. Kami po, totoong pagsuporta namin sa inyo. Kasi nakita namin kung paano magtrabaho yung tatay mo. At sa naranasan natin ngayon, kung idolo ang tatay,
Yun ang mangyayari sa anak. Idolo ni BBM ang tatay niya. Kaya tayo ngayon, semplang, katulad ng pinasemplang ng tatay niya yung Pilipinas. Dahil Q, rakot. Sa totoo lang po, Duterte lang ang pag-asa namin, Madam President, Madam Vice President. Hindi po dahil hindi namin kayo iniiwan. Hindi namin kayo iniiwan dahil kayo lang ang pag-asa namin dito sa Pilipinas. Hindi namin kayo iiwan kasi pag nawala na kayong mga Duterte, wala na po kaming kapag-asa dito. Ang mga pwede nilang ipalit kay Duterte, mas masahol pa. Si Martin, ang ipapalit. Wala na tayong pag-uusapang pondo. Wala po yung batas-batas na yan eh. Wala po ba tayong batas sa pagnanakaw? Marami na. May batas pa nga tayo na anti-pork barrel eh. Pero may pork barrel pa rin ngayon. Hindi na lang pork barrel ang tawag. Allocables. May allocables ba nung panahon ni Duterte? Wala. Kailan pinauso? Ngayon. Magna kasi ngayon, mga tao. Sino ang pork barrel kings? Si Sandro Marcos at saka si Martin Romualdez. Si Sandro Marcos, namanan niya yung double talk ng tatay niya. Magaling magsalita. Wala akong tinatago. Open ako. Willing akong pumunta sa ICI. Pumunta sa ICI. Executive session po tayo ha. Wala kasi akong tinatago eh. Pero wala rin matutuklasan mula sa akin. Ayan, yan ang namanan niya. Oh, nung binanatan siya dahil nag-executive session, ano sinabi ni Sandro? Open naman po. Yung tape, naka-tape naman. Naka-video po yung, binidyo po nila yung aming, yung investigasyon ng ICI sa akin. Okay naman ako na ilabas yan. Kung wala pong magiging problema sa ICI, meron palang kondisyon. Kung wala pong magiging problema sa investigasyon nila, okay po sa akin na ilabas nila yan. O nung tinanong, nanghingi na ng kopya yung mga PG, yung mga patay gutom na bayarang media. Pengi po ng kopya nung tape ni, yung video ni Sandro Marcos. Ay, hindi po namin maibibigay yan hanggat walang written. Wala na nagtanong kay Sandro Marcos. Bakit po wala kayong written na sulat na inaalaw ninyo? Wala na. Kasi mapapahiya si Sandro Marcos. Bayarang media sila eh. Bakit naman nila ipapahiya kung bayarang media sila? Bakit nila ipapahiya? Pero kay BP Sara yan, nako, walang awat-awat yung mga yan. Nakaw! Nakapaw! Ganun lang yung mga vlogger nila eh, no? Nakakalibang. Ay, mga minamahal! Mga minamahal! Wala ka na intindihan. Yung isa naman, nakapaw! Ay, nakakulong pa rin si Digong! Ay, nako, kahit na anong gawin nila, ay! BBM! BBM! Utak yan. Yan, pinanunod ng mga loyalista eh. Sa dami pong mahuhusay na vlogger ng mga Duterte, tumalino na po yung yung mga viewers natin. Ang tatalino na, mas matatalino pa sa akin eh. Po siya pinakikinggan. Attorney Harry Roque. Attorney sino na nga yun? Si Attorney Trixie. Si Lauren Badoy, si Ka Eric Solis, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Yes Yo, Attorney Rowena Guanzon. Puta, sang katutak na matatalino. Attorney Senator Marcoleta.
Yan yung pinanunood, pinakikinggan ng mga ano. Alam niyo po, paminsan-minsan, kaya Tony Libayan, pero nagalit dahil, alam mo, tignan niyo yung viewership ni Libayan. Sa ginawa mo, Magalong, pati yung manugang mo naapekto. Sa ginawa mo paghanap ng gagamba, Attorney Neil Abayon, putya, mas magagaling na sa akin yung mga viewers ng Duterte. Sa kanila, estudyante pa lang, pinagmamalaki na, bok, 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 bok. Estudyante pa lang ng law, pinagmamalaki na. Walang bukang bibig, kundi yung pagiging law student niya. Sangkatutak na kaalaman. Alam niyo po, sa totoo lang, daig pa ninyo, kayong mga viewers ng Duterte, daig pa ninyo yung nag-aaral ng koleyo. Kasi, ang titindi ng mga pinanunood nyo. Alam niyo ba sa koleyo, makikinig ka lang ng lecture eh. Bibihira naman, siguro sa 10, sa 7 professor nyo, mga 3 lang dyan ang mahusay. Yung iba, pa-report lang ng pa-report. Sa 3 na yun, matututo kayo. Eh dito po, araw-araw, putang gagaling ng mga professor nyo. Eh sila. Kaya kita nyo ang argumento ng mga yan. Pag di ba nabubwisit kayo dahil ang bubugok naman itong mga to. Nagpapasalamat lang sila na si BBM pa rin ang kanilang presidente hanggang ngayon ng Pilipinas. Ganon po. Ay, nako. Kaya mga minamahal, nasa sa atin mga minamahal yan. Yung nagkukunuhan magaling, ewan ko ba, puta, hindi kayo naiinip doon. Maglalagay lang ng mga ano yun. Tignan natin. 3 beses yan, inuulit eh. Uy, may nagpakape rin. Thank you very much. Pang Davao, Tableya, Kabadong. Iwas sa diabetes. Shoutout sa kuya ko sa Davao, si Dr. Ares Celestial. Duterte pa rin. Duterte forever. Maraming salamat sa iyo, Alex Celestial. Na taga Davao ang kuya, pero taga Australia siya ngayon. Thank you very much sa $50. Kita nyo naman ha. Yan ang gusto kong pink. $50. Nakakatuwa. Kaya saludo po ako sa inyo eh. Kaya to si BP Sara. Bagamat natutuwa si BP Sara, no choice po kami, Madam. Sa totoo lang po, Madam BP Sara. Ako po, hindi po ako nang iwan sa inyo. Sumama ako sa inyo kahit sa unit team. Kahit hindi nyo po ako kilala. Kahit ni minsan hindi pa ako naimbitahan dyan sa mga paparty ninyo, okay lang sa akin, support pa rin. Hindi po ako nagtatampo. Alam ko naman na hindi talaga ako umatin. No choice po ang sambayan ng Pilipino. Kung gusto po nilang tumino ang Pilipinas, sa Duterte po lamang ang Duterte lang po ang pinakamatinong pwedeng panghawakan namin. Lahat po ng alternative, inisa-isa na natin. Mga tulpo, yabangan lang po yan. Yabangan ng yung isa, Bendalo, kayang utuin na makatulad ng mga Remulla. Yung isa naman, mahirap na mag-describe eh. Ang tapang, di ba? Ang tatapang ng mga tulpo, di ba? Pero pambarangay. Yung tapang po nila, pambarangay lang eh. Nakuha nyo? Kaya dito rin may nagtanong, bakit yung tulpo sa mga programa nila, bakit ang galing-galing nila nung naging senador, hindi na ganun ka-effective?
pambarangay lang po yung usay nila. Ganun po talaga. Masyado kayong magaling sa barangay. Pero, pag nilabas po kayo, ganun po yun. May mga big fish po in small pond. Di ba? Sa maliit na sa aquarium, napakalaki mo na. Di ba? Pag tinignan mo ang laki naman ito. Relative po yan eh. Relative po lagi yung laki, yung ganda. Ang laki, yung marijuana, ano ba yung marijuana? Yung malalaking isda. Malaki po yun sa aquarium. Malaki po sa aquarium, pero pagdating po sa dagat, arwana. 'Di ba ang laki niya sa aquarium? Pero pagdating sa dagat, ganun yun eh. Yung mga tulfo, parang arwana. Napakalaki nila sa aquarium. Pero pag tinapon mo sa dagat, kainin. Kainin lang ng pating niya. Isang sagpang lang ng mga pating niya. Okay. Kung tama po yan, di ba? Sinasabi natin, kaya nangutang ulit ng... yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede po